Mga kabiyaya, mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Yan, lalo-lalo na sa ating mga kadabarkad. So, syempre, eto na naman, another reaction video na naman po tayo ng mga trending issue, mga viral issue, mga showbiz viral issue, na kung saan ay si Maine Mendoza daw po ay nagalit kay Wally Bayola. Totoo kaya ito? No. So ito, syempre, liliwanagin natin dito yan at magbibigay tayo ng komento kung totoo ba yan na si Maine Mendoza ay nagalit kay Wally Bayola. At ito pa, meron pa bali 3 video ang mga papanoorin natin. May isang sikat na vlogger na magiging parte daw di umano ng EAT. Wow, 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 wow. Sana all maging parte. Ako talaga noon pa man pinapangarap ko na maging parte ng Itbulaga, no, nung nandun pa sila sa GMA. Na sana kahit man lang maging Rogelio man lang ako or maging bodyguard, parang bodyguard yung ano ko doon, yung papel ko, no, na pangarap ko na makasama sa programa ng Tito Vic and Joey, no? So sino ba naman ang hindi, 'di ba? Lahat naman siguro tayo. Lahat naman tayo na mga legit Dabarkad supporters ay yan ang pangarap, 'di ba? So at ito pa, isang aktor di umano ay pumanaw na. Ito kaya ako to ni-reactionan na to kasi isa siya sa mga inidolo ko, no? Inidolo ko na aktor na sikat or magaling na artista dito sa Pilipinas. Kahit saan mo siyang role ilagay, talagang kuwang-kuha niya lahat ng mga ng mga binibigay sa kanya na role, no. At grabe to, ito yung artista na nagpaiyak, isa din sa mga nagpaiyak sa akin kapag ang role niya ay talagang nakakaawa. So yun, no, syempre bago natin simulan, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakisama na rin po ang aking mga kasamahan na nandiyan sa description ng kanilang mga link, no. At ayun. Di ko alam kung sasabihin ko na agad sa inyo rito. Abang-abangan nyo po, no. Ito, abang-abangan nyo yung pagpunta namin sa EAT. Wow! So hindi tayo mag-guess. Para sa kalinawan lang po ng lahat, hindi tayo mag-guess, no? Pero hindi pa rin natin alam. Hindi natin 100% sure na baka malay natin mag-iba yung ihip ng hangin at maging guess kami or hindi lang basta manood, no? Pero kahit makapanood, kasi ulitin ko sa inyo, 15 years old lang pa lang ako noong una at huli-huli ko nang makita, no. At unang-unang makita ko ang Tito Vic and Joey. Mga panahon na yon, wala pa sila andun na ba si Jose? Wala pa ata nung panahon na yun, no. Ewan ko lang, di ko natanda. Pero sure ako wala pa dun sila Ryan, yan. At andun pa nun sila si Francis M, yan, si Alan K. Tsaka yung Tisay, nakalimutan ko yung mukhang Amerikana. No, so sila yung mga nandun nung panahon pa na. At doon pa yon sa Tape INC production, no. Tape INC. So sa GMA pa lang sila noon, no. So yun. Ayun, simulan na natin to. Baka mas maunahan pa tayo ng iba, mga kadabarkads. So ang unahin nating reactionan ay yung sikat na artista na pumanaw na. So, sino nga ba to? So, ito at ating panoorin. So, ito na po yun, no? So, ito, panoorin natin. Batikang aktor, pumanaw na. So, ito, tuloy natin. Batikang aktor, pumanaw na. Sa isang malungkot na araw, tuluyan ang nagsara ang kurtina para sa sikat na aktor na ito. Nabalot nga ng kalungkutan at pagdadalamhati ang mundo ng showbiz matapos pumanaw ang aktor na ito, na itinuturing na premyado at batikang aktor sa larangan ng pag-arte sa pelikula at TV. Talaga namang nakakalungkot na isa-isa nang namamaalam ang mga itinuturing na haligi ng pelikulang Pilipino. Ang kanilang paglisan ay nag-iwan ng lungkot, ngunit ang mga contribution nila sa industriya ay talaga namang mananatili habang buhay.
Gaya na lamang ng sikat na aktor na ito na unang nag-umpisa ang karera noong 1960s. Tagal Naging na. contract star siya sa Premiere Production. Kung babalikan ang kanyang naging karera, umabot din ito ng 6 na dekada o 60 Grabe. years bago siya tumigil sa pag-arte. Kabilang sa mga unang pelikula na kanyang ginawa ay Huwag Mo Akong Limutin noong 1960. Di pa Nolimi pinapanganak Tangere niyan. noong 1961. Sa Atin ang Daigdig noong 1963. At Ang Daigdig ng Mga Abi noong 1965. At ang huling mga proyekto na kanyang ginawa ay Ang Kahiling, Ang May Larawan lamok. at FPG Ang Probinsyano. Nagluluksa ngayon ang mundo ng showbiz sa pagpalo ng batikan at veteranong aktor na si Robert Arevalo o Robert Francisco Ilagan sa tunay na buhay. Ang pagpalo ng aktor ay kinumpirma mismo ng kanyang panganay na anak na si Ana Ilagan sa pamamagitan ng isang Facebook post. Ibinahagi ni Ana na pumanaw ang kanilang ama sa edad na 85 nitong umaga ng Grabe, Biyernes, tanda August na rin pala, no? Hindi na ibinahagi ni Ana ang sanhi ng pagpano ng kanilang ama, ngunit hindi larawan niyang payapa itong na maalam. Saad ni Ana, "Today is the day that the Lord has chosen to take our dearest Papa home. Robert Francisco Ilagan, aka Robert Arevalo, has peacefully passed away at 10:17 a.m. this morning, August 10, 2023. Dagdag ni Ana, "Praise God for His mercy and grace. We are grateful that He has given us the best Papa one can ever wish for. Thank you for loving us the way you did, Pa." Ayon naman kay Ana, ang lamay ng aktor ay gaganapin sa Arlington Chapels Araneta Ave, Solis Rooms 1 and 2. Simula Sabado, Agosto 12, 2023 hanggang Linggo, Agosto 13, 2023. Nagpapasalamat din ang kanilang pamilya sa mga nagpaabot ng pakikiramay at suporta sa kanilang pamilya. Ani ni Ana, "Thank you for all your expression of love and sympathy. We are deeply touched and grateful." Itinuturing na isa sa pinakamagaling na aktor sa industriya si Arevalo. Kaya naman, bumaha ng mensahe ng pakikiramay sa social media mula sa marami niyang tagahanga. So yun o, si Sir, itong artista na to, na si Sir Albert Arevalo. Gusto ko yung ganap nito na pulis. Pulis siya, tapos yung siya, mahirap sila, tapos siya yung tatay. Grabe, talagang pukaw na pukaw niya yung damdamin ko, yung puso ko, lalo pag umiyak na siya. Sobrang galing nitong aktor na to, di ba? Napanood pa natin siya sa Ang Probinsyano. No, sobrang galing ng aktor na to, sobrang husay, sobrang talagang madadala ka niya sa acting niya, talagang super na, alam mo yun, yung iba kasi yung mga artista na kapag umiyak, no, minsan may kita nyo sobrang pangit na, sobrang na, pero parang hindi ka pa rin naiyak siya. Simplihan lang siya umiyak, pero talagang madadala ka. Ano? Tsaka, ayun pa pala, condolence sa family Arevalo. Yan. Grabe, sobrang napakahusay po ng inyong tatay. No, sobrang napakahusay na artista dito sa Pilipinas. At hindi rin biro ang naiambag niya sa industriya ng pelikulang Pilipino dito sa Pilipinas. So, condolence po. No? So, kayo, ano po ba yung mga alaala ng mga movie na mga nagustuhan nyo, na napanood nyo, na ginanapan ni Sir Albert Arevalo? So, i-comment nyo lang po dyan. At ulitin ko, condolence po sa pamilya ng Arevalo family. So, yun. Mapunta na po tayo sa video ng di umano ay sikat na vlogger. No? Sikat na vlogger na magiging parte ng EAT. Sino kaya to, no? Hindi ko to pinanood eh. Hindi ko siya pinanood. Sabi ko, sana si Kong TV. Pero, nako, kung si Kong TV, halimbawa, kunin ng EAT, si Kong TV, ay nako, yung 100 views na yan, 100 views na nanonood sa EAT na live viewers, baka maging yan, baka maging 100, 200 yan. Oo, grabe hatak ni Kong TV sa sa mga manonood. Kapag yan ang nag-host or kinuha na co-host ng EAT, ay nako, wala na, finish na. No, wala na, finish na. Mas sikat, yan ang talagang sikat na walang ka-issue-issue. Kong TV, no?
Walang ka-issue-issue, hindi lumaki yung ulo, katulad ni Vice Ganda. No? Tsaka talagang normal lang magpatawa. Although may mura siya na hindi pwede sa pang noon time show yung ganun, yung mura, pero kayang-kaya niya namang iwasan yun eh. No? Para sa akin sana si Kong TV. No? Ang ganda, ang ganda nito kapag si Kong TV ang kinuha. O kaya di ako. Wow. No? O kaya kami ni Chris Ulo. Ito sana mapanood to ng EAT. Kung ito kasi naisip ko to kagabi, no, sabi ko, total bagay na bagay sa karakter namin eh. No, kawagay na bagay sa magiging karakter namin. So 'di ba, may mayor, no? May mayor na sa EAT na walang iba kundi si Jose Manalo. Mayor Jose Manalo, 'di ba? Tapos may mga bodyguard na. Hindi kaya pwede na isingit kami doon. Tapos ang ganap namin, syempre tatlo kami. Ako, si Jake Magnus at Chris Ulo at Tita Messi. Pwedeng-pwede. Si Chris Ulo ang kapitan. No? Si Chris Ulo ang gaganap na kapitan kasi bagay kay Chris Ulo yan. Ganun, ano yun eh. Kapag nagseryoso yun, seryoso yun. Pag nagpatawa yun, patawa yun. Ako ganito na ako, makulit talaga ako. Pero ang karakter ko doon is gwardiya talaga or bodyguard ng kapitan. Siyempre, seryoso yan. Laging galit. No? Laging galit ang magiging karakter ko kung magbibilang anghel man tong bunganga ako. No? Tapos si Jake Magnus, bagay na bagay sa kanya attire na attorney. No? Attorney. Ang ganda. Tapos si Tita Messi, pwede siyang maging gwardiya din kasi kasing height ko siya eh. Magkasing height kami, mas matangkad pa nga ata sa akin si Tita Messi, di ko lang to, parang magkasing tangkad kami. Pwede kaming maging gwardiya. Tapos ako yung gwardiya na high blood palagi. Alam niyo yung ginagawa lagi ni may pelikula si Long Mejia na palagi siyang galit. Ganon. No? Wala lang, hindi naman masama mangarap. Alam ko, yung mga basher dyan, nagko-comment, naku, hindi ka pwede doon, pang vlog ka. Malay nyo, hindi natin, malay nyo, katulad niya, malapit na kaming pumunta ng EAT. Malay nyo, mapanood to ni Bossing, mapanood to ni Big Soto, ni Sir Big Soto, no, ni Bossing Big Soto, ni Joey De Leon, ni Enyo Master, ni Tito Soto. Diba? Malay nyo naman, hindi mo. Kahit man lang bigyan kami ng 1 week, masayang-masaya na kami. Isang na yun. Isang malaking parte na ng buhay namin yun. Baka, no? Parang ang saya-saya mo na nun. No? Hindi mo naisipin yung talent fee dun eh. Kasi nagbablog naman kami. Pwede naman namin to isingit pag uwi namin eh. Diba? No? Wala lang. Pangarap ko lang yun. Isa sa mga pangarap ko bago sana ako mamatay makatawag dito. Makaano man lang ako sa EAT, no? Na ganun. Pero medyo malabong mangyari pero hindi masamang mangarap. So eto, panoorin natin kung sino nga ba tong sikat na vlogger na to na tinutukoy ng vlogger na din to na nag-reaction, no? Oo, dito lang tayo mano sa mga reaction video. Ngayon, kung si Kong TV man to, sobrang saya lalo ng EAT. No? Siyempre, Team Payaman, di ba? Ngayon, kung iba naman to, sino pa bang mga komedyanteng vlogger na pwede? Pwede rin Kolokoys, kaso sobrang bata pa ng mga Kolokoys, hindi pa bagay sa mga ganung segment ng EAT. Sino ba? Ivana Alawi, charot. Ivana Alawi, no? So ito, panoorin natin para mas lalo nating maunawaan. So ito na mga kabiyaya, mga kuwela, mga kadabarkads, mga ka-legit dabarkads, no? Sino kaya to? Pintahan nga natin. Naka-jacket siya, tapos matato. Sino kaya to? Hindi, wala naman tattoo si Kong TV. Sikat na vlogger, magiging parte na rin ng EAT. Question mark. No? Sino kaya to? Parang ngayon ko pa i-play May tattoo din ako eh. Baka ako yan eh. Charot. Ay, baka kasi ako yan. May tattoo eh. Ayun, may tattoo. Ay, kita yun.
stretch ko lang. Nangangalay kasi yung ano ko, yung braso ko. Nangangalay kasi yung braso. Hindi, malay nyo, di ba? Sino kaya to? Ay. Play na natin. Ay. Sikat na vlogger, magiging parte na rin ng E80. Sino kaya to? Usap-usapan sa social media ang bagong post ng sikat na vlogger Ano to? na ito. Pahapyaw na nga ba ito na magiging parte na siya ng Dabarkads? Matatandaang matagal-tagal ding nawala si Jose Manalo sa E80 dahil sa personal nitong rason at agenda. Kaya naman humugot ng bagong magpapasaya sa mga legit Dabarkads viewers ang show ng TVJ. At ang bagong Bago pala natin, wait lang. Putulin ko muna kayo. Kasi ito, may sasabihin lang ako importante. Importante ito, makinig kayo. Marami kasi, ito kasi yung nagiging, maputol ko lang kayo, isisingit ko lang to, saglit lang. Marami kasi nagsasabi na si Zombie po daw ay kaya lang pinagtanggol si Jose Manalo dahil po daw ay ayaw nito mawalan ng trabaho. So maganda rin naman yung trabaho na yun ni Zombie. Pero ito lang may papaalala lang ako sa inyo. Si Zombie po, nang hindi nyo pa nakikilala si Zombie, may sapat na po talagang pera yan. Kung mapapanood nyo yung mga sinanguna na mga video ni Zombie, siya po ay nagcha-charity at namimigay ng tulong sa mga kababayan nating kapuspalad. No? Para sa kaalaman nyo lang, kasi yung iba kasi, sinasabi nila kay Zombie kaya daw pinagtakpan si Jose Manalo ay mawalan ng trabaho at baka mamulubi po ito. Hindi po mamumulubi si Zombie. No? At hindi rin yun po ang dahilan na kung bakit pinagtakpan or parang baliwala kay Zombie yung ginawa ni Jose Manalo. Dahil wala naman po talagang karapat-dapat na i-big deal yun. Dahil nga si Zombie ay hindi nga siya nasaktan dun sa joke ni Jose at normal na daw sa kanila talaga yung pagbibiruan nila. Yan. Ito lang, para sa kaalaman nyo lang may sarili pong pera si Zombie. Kaya nga po namimigay ng ng pera yan sa mga kababayan natin. Para sa kaalaman nyo lang po. Ito, tuloy na natin. nagigiliwan ngayon sa E80 ay ang content creator na si Tugus Zombie na isang Nigerian. Si Tugus Zombie o Daniel ay isang foreigner vlogger na naninirahan sa ating bansa. Marami ang natutuwa kay Zombie dahil sa talas ito magsalita ng Tagalog. Kaya ngayon ay madalas na siyang magkasama sa Sugod Bahay Mga Kapatid segment ng EA. Malamang baka yung kasamahan ni Zombie to. Si Babaw kamakailan kay Zombie ay inamin niya rito na hindi umano siya makapaniwala na isa na siya sa mga host sa EAT, kasama nga ang TVJ at mga legit Dabarkads. Ngunit sino na naman kaya ang sikat na vlogger na ito na Kaso magiging parte na maputi rin ng EAT? Sa recent post nga ni Wamos Ay, sa naku, si social media Wamos. na may caption na kita-kit Alam niyo ito, hindi nakakatawa si Wamos, nakakaaliw si Wamos. Wala akong masasabi niyan kay Wamos. Ang ayoko lang kay Wamos ay nagpo-promote siya ng sugal. Ayun lang ang ayoko sa kanya. Ako rin maraming nagchat-chat sa akin, sandamakmak nagchat-chat sa akin kung ano-anong sugal na ipopromote ko at babayaran nila ako per views, no? So malaking pera po 'yun. Malaking tulong po sa akin 'yun dahil ako po, no, akong vlogger ay may sarili na po akong pamilya at nasa akin po yung kapatid ko, mga kapatid ko nasa akin, kapatid ko sa side ng papa ko. No, nasa akin po yan yung 3 kong kapatid at may ampon pa po ako na syempre dati nag-charity ako. No, kinukuha ko po yung mga bata na nakikita ko sa lansangan na walang mga magulang at walang nag-aaruga. Kinukuha ko po at inaalagaan ko sa bahay. So ngayon, nandyan. So dati nga 4 yung ampon ko. May Germany, may 4 na bata, may 3 bata. Yung 2 bata, umalis na po sa puder ko kasi ayaw na nila ng patakaran ko. Gusto kasi nila yung katulad pa rin ng dati. Gala ng gala, gala dun, gala dyan, tambay dun, tambay dyan. So isa na lang po natira sa akin. So ngayon, yung mga ampon ko na yun, sa totoo, hindi ko yung tinuturing na ibang tao. Kundi ay parte po ng buhay ko, no? So, nawala na tayo. Ba't bigla akong nagdrama? So yun, no,
para sa akin malaking bagay yung kikitain ko doon sa pagpo-promote ng mga sugal na yan, pero hindi ko po kaya. Hindi ko kayang sumira ng isang tao, or hindi ko kaya sumira ng isang pamilya. Kasi ang sugal is parang gano'n na rin yan, parang nakasira ka na ng pamilya. Kasi nakaka-addict talaga po yung sugal na yan. So yun yung ayaw ko kay Wamos. No, ayaw ko yung ganun sugal. Kahit kami naghihirap kami, ako nangungupahan lang ako. Itong background ko na to ay swimming pool po ito ni Sardinas. So sabi na pagpausapan namin na to, labang wala ka pang bahay kasi lilipat pa nga kami dito, no. So ba't wala pa yung bahay mo, nauupahan mo, ay dito ka muna mag-studio sa bahay. So mapapansin nyo yung boses ay parang may echo kasi nasa swimming pool po tayo. No, hindi ko na kailangan pakita sa inyo na kasi nandiyan naman na yun sa video, no. So kung si Wamos, wala namang problema kay Wamos, pero ang ayoko sa kanya yung ma-issue din kasi ito eh. Baka mamaya magka-issue pa yung EAT. Mabait naman si Wamos kung sa mabait at nakakatawa talaga, nakakainganyo. Yung nga lang yung sa sugal, ayoko sa kanya. Tsaka palapatol siya sa issue. Yun ang ayaw ko rin sa kanya, palapatol. Oh, so yun, tuloy natin. Tayo ulit mga kuya ko. I miss you. Makikita dito ang picture nila ni na Jose, Wally at Zombie sa isang video call. Payag kayo, kasama na nila ako. Dagdag pa nga ni Wamos. Mukhang nagpapahiwatig ang vlogger na ito na magiging parte na siya ng EAT. Talaga nga bang papasukin na ni Wamos ang mundo ng showbiz industry? Maraming netizens naman ang nagbigay ng suporta sa post ng vlogger na ito sa social media. Puro kayo kalog. Sure na mapapasaya nyo lalo mga mananood. Yes, Lodi. Sama ka na sa kanila para lalo sumaya ang mga tao. Sagkatutak na katatawanan ng hatid nila. Panigurado makakatulong din si Wamos. Hindi naman lingid sa maraming netizens na napagkamatulungin ng vlogger na ito. Oh, diba? Dahil Mabait yan si marami Wamos. siyang natulungan ng mga nangangailangan. Ganun na rin likas kay Wamos sa magpatawa dahil sanay na ito sa mundo ng entertainment. Matatanda ang bago pa ito sumikat bilang isang content creator, ay nagtrabaho ito bilang clown at magician sa mga birthday party. Marami na ding mga sikat na vlogger dito sa Pilipinas ang napapanood na sa mga TV shows. Isa na rito si Tony Fowler na mapapanood sa Ang Batang Quiapo bilang si Chiki. Kasama rin dito ni Tony Fowler ang magpartner na vlogger din na sina Norman at Joy de la Peña. Pinasok na rin ang isa sa pinakasikat na YouTuber na si Zainab Araque ang mundo ng showbiz matapos sa ilang taong pagbablog. Sumabak si Zainab sa mga acting workshop sa ilalim ng actress at acting coach na si Ana Fileo. Ayon pa sa sikat na YouTuber na ito, ay malaking bagay ang pag-artista para sa kanyang personal development. Sa ngayon ay parte si Zainab sa upcoming movie ni na Derek Ramsey at Beauty Gonzalez na Kampon. Isa na rin kaya si Wamos Cruz sa mga sikat na content creator dito sa bansa ang papasok sa mundo ng showbiz? Isa na rin kaya si Jay Guevara sa mga papasok sa mundo ng showbiz? Ay, joke lang. Hindi, para sa akin, okay naman talaga to si Wamos. Kalug kung sa kalug yan. Ngayon ko lang talaga dyan palapatol sa issue. Sa mga binabatong issue sa kanya. Kasi kapag dyan kasi, tsaka ito makakatulong din siya sa EAT kasi malaki followers ni Wamos. No, malaki followers niya, no? So talagang mas madaragdagan pa yung manonood sa EAT. Kaso, mayaman na kasi ito eh. Parang di niya na kailangan yan eh. No? Siguro, kung usapang pagpapasaya, pwede. Pero kung usapang para lang sa talent fee, di na kailangan ni Wamos yan dahil mayaman na yan. No, yun na lang siguro talaga. Pero, good sa akin si Wamos, walang problema. Yun nga lang, ang sabi ko nga sa inyo, ang ayoko sa kanya, yung nagpo-promote siya ng sugal. Yun lang. Tsaka yung palapatol niya sa issue. So, tuloy natin. Ay, tapos na pala yun. Tapos na pala yun. Pero eto so, nga, kagaya ng sinabi ko kanina na sabi ko, syempre may Jose Manalo, may bodyguard, no? May ano yan? Anong pangalan nila, Wally? Bodyguard, di ba? Si Zombie nandun din. So, mas maganda siguro kung may mayor, may kapitan, no? Kapitan Chris Ulo.
Tapos, kapitan. Parang sila yung magkalaban, no? Ano kaya yun? Tsaka ito may prediction ako. Ito, prediction na naman tuloy. Hindi ko pa pala napipredict. May hula ko. What if na, na magkaroon ng kalye serye muli? Tapos ang ganap ito. Ang ganap ay kung sino ang magiging first lady ni Jose Manalo. Ni Mayor Jose Manalo. Di ba nabanggit nila yun nung nakaraan? Malay nyo mangyari yan, no? Tsaka sana ibalik yung mga Roelio, no? Tapos tatlo kami. O kaya kami ng mga vlogger ng TBJ mapili na sana, hindi sa mga mangarap, di ba? Tagal kong pinapangarap yan. Talagang gagalingan ko dyan. Siyempre, lahat ng talent ko, pati basta, lalabas ko yan. Ay. So, eto. Napunta na tayo dito sa pinaka-topic natin. Na kung saan ay si Maine Mendoza, no? Si Maine Mendoza ay nagalit daw di umano kay Wally Bayola. At alam naman natin yung mga nangyari nung isang araw lang na si Wally Bayola sa segment ng Mayor Manalo ng Itbulaga tuloy. Pero okay lang sa TBJ yung Itbulaga. No, sa EAT, no, na nakapagmura si Wally Bayola. Ito ulitin ko bago natin simulan. Ang pagkakaalam ko talaga dyan, hindi talaga yan sinadya ni Wally Bayola. At natalisod or nadapa lang yan at sa sobrang sakit na naramdaman niya ay napamura siya. Promise, ayun lang talaga yan. So, syempre, dahil nga nagpakumbaba si Wally Bayola at napakaganda nung ginawa niyang yun, wala nang sinabing dahilan. Basta nanghingi siya ng sorry. So, proud ako si Wally. So, eto, panoorin natin. Totoo kaya to. Maine Mendoza, nagalit kay Wally Bayola. Okay, ito at panoorin natin. So, eto po, ginawa ni Maine sa viral issue ni Wally Bayola. Ano kaya ito? Panoorin na natin para mas maganda. Ginawa ni Maine sa viral issue ni Wally. Viral? Ano kaya ito? Totoo nga bang hindi kinukonsinti ni Maine Mendoza ang umanay maling ginawa ni Wally sa national TV? Ito ay sa kabila ng post ng All-Star Magic sa Twitter na agad na shinare ng host ng EAT na si Maine Mendoza. Maraming solid dabber cuts ang nadismaya sa biglaang pagmumura umano ng host nga na si Wally sa noontime show na EAT sa kanilang live kahapon. Tinawag ng ilang netizens ang atensyon ng Movie and Television Review and Classification Board matapos umanong magmura ang EAT host sa live TV. Naganap ang insidente kahapon August 10 sa episode ng EAT segment na Sugat Bahay Mga Kapatid. Sa partikular na episode na ito, sina Wally at Jose ay nakipag-usap kina Tito, Vic at Joey De Leon. Habang nakatutok ang kamera kay Jose, si Wally na hindi nakikita sa screen ay narinig na nagbibigkas sa mga masamang salita. Ngunit tingin ng marami ay ang host sa si Wally iyon. Maging ang TVJ ay nagpahayag ng pagtataka sa kanilang narinig at sinubukang patahimikin si Wally. Ano nga ba ang ginawa ni Maine tungkol sa issue na kinasasangkutan ni Wally? Sa isang tweet nga sa social media ng All-Star Magic caption ito, "May malutong na nagmura sa national TV. So Lala Soto, anong aksyon natin?" Maraming netizens ang tumawag sa atensyon ng MTRCB na aksyonan umano ang issue. Malamang sa malamang, maputol ko lang kayo mga kadabar cards, malamang sa malamang yung mga nagko-comment na yan, followers ng It's Showtime yan. No? So dito kasi, alam nyo, eto pinatunayan na ng MTRCB sa inyo na wala silang pinapanigan or kinikilingan. Kaya sana i-stop nyo na yung pangbabash nyo sa MTRCB. Kung alam nyo lang talaga, kung alam nyo lang yung hirap ng trabaho ng MTRCB, kaya ikaw rin doon, yung pang-i-scam mo, itigil mo na yan. Tapos yung sinabi mo na pwede mong pagmumurahin ang MTRCB, itry mo. Itry mo para humimas rehas ka. Try mo rin doon para mas maganda kung talagang matapang ka rin doon. Try mo na pagmumurahin ang MTRCB. Tingnan natin. Sabi ko sa'yo, may pagkakalagyan ka. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng pang-i-scam ni Rendon Labador, nasa live ko. Hanapin nyo po dyan. No, nakikita nyo po dyan, nasa live ko. Tumawag mismo sa akin yung
babae na nagpapapromote ng kanyang product at nagbigay siya ng pera kay Rendon Labrador. Kaso, sa halip na i-promote ay hindi na. Ni-chat na nga po ngayon na hindi na magawa. So, panoorin nyo na lang po doon. Kaya ikaw rin doon, magtinutinuhan ako. Kawawa ka. So, tuloy natin. ito. Samantala makikita sa post na ito na nilike naman ng co-host ni Wally sa EAT na si Maine Mendoza. Sabi ni Maine, may malutong na nagmura sa national TV. So, Lala Soto, anong action natin? Ay, hindi pala to si Maine. Ano pala to? Maine Mendoza ba to? All-Star Magic. All-Star Magic ba? Oh, All-Star Magic. Tapos, hinart ni Maine Mendoza or ni like. Eh, wala namang problema doon. No, walang problema doon. Ika nga ni Ma'am Lala Soto, di ba? Wala siyang pinapanigan. Talagang nagkataon lang yung It's Showtime na sandamakmak na yung warning. Ayun po yung hindi maintindihan ng It's Showtime followers. Nakakala nila porket LGBT, si Vice Ganda, ay pinag-iinitan na. Hindi ho ganun. Nagkakamali po kayo. No, nagkakamali po kayo dyan sa inaakala nyo. Kung alam nyo lang, kung nasaksiyan nyo lang kung ano yung trabaho ng mga tao dun, baka sabihin nyo, ayoko na. Nakakaawa sila kasi binabash nyo, no? Binabash nyo ang MTRCB na wala naman kayo sapat na batayan na kung talaga na mas kinakampihan nila ang ibang mga noontime show. No? Kaya sana wag nyo sila ibas. Hindi nyo pa kasi alam yung mga nangyayari. So yun, tuloy natin dito. Tuloy natin. Maaari bang sang-ayon si Maine sa pananaw ng maraming netizens na dapat aksyonan pati ang pagmumura na may pagkakataong makalusot sa national TV? Dahil ang ilang netizens ay tila nag-iisip na maaaring hindi pansinin ng MTRCB ang mga aksyon ni Wally. Dahil sa pagkakaugnay ng chairperson ng MTR. Eto na. Eto na po yung nilabas na MTRCB. Kanina lang po, no? So yan, may kita nyo dyan. Basahin nyo na lang. Yan po yung nilabas na MTRCB. So, patunay na wala pong kinakampihan na MTRCB na kahit po ang kanyang tatay ay isa sa mga trio iconic host, no? Or isa sa mga main host ng EAT na si Tito Soto. Ayan po patunay po. Kasi baka mamaya sabihin nyo na naman, it's showtime na lang, Ayaw di punggol. Pasak yun kung pasak yun, huwag pag-insultohon. No, ayan na, nakikita nyo na ha. Baka mamaya puro iyak na naman kayo dyan So tuloy natin. RCB sa mga EAT host. Galaw-galaw Lala Soto. Bias ang MTRCB sa EAT. Kahit anong pagmumura ng mga host dyan, makakalampas yan. Siyempre, dead ma si Lala dyan. Siya ba naman nandyan during launch as a daughter, not as MTRCB chair? Siyempre, dead ma si Lala Soto dyan. Hindi naman kasi yan showtime. Naganap ang insidente kahapon sa kanilang segment na Sugat Bahay Mga Kapatid. Siyempre, dead ma si Lala Soto dyan. O ngayon, pahiya kayo. Pahiya kayo, ano? Ha? Pahiya kayo. Inaksyonan ng MTRCB. Hindi pinalagpas ni Ma'am Lala Soto. Diba? At nakita nyo naman, nag-apologize na. Ang tanong, yung idol nyo kailan mag-apologize sa ginawa nilang kababuyan sa noontime show sa harap ng bata? Paki-explain at paki-tanong ang idol nyo na si Vice Ganda at Ayon Perez kung kailan sila magsusorry sa sa kababuyan or kahayupan nilang ginawa sa noontime show ng It's Showtime. Ginigigil nyo ako Maririnig na sinabi ni Bossing Vic, yan na ba yun? O may karugtong pa iyon? Ang host sa si Wally ay hindi nakikita sa screen hanggang sa may narinig sa kanilang live na may nagmura. Tingin ng maraming netizens ay ang host sa si Wally Bayola iyon. Agad namang nagsalita si Jose. Aniya, Bossing, di pa po namin natatapos. Hanggang dun pa lang po yung naiisip namin ngayon. Nananatiling hindi malinaw kung alam ni Wally na aktibo pa rin ang kanyang mikropono sa panahon ng insidente. Ngunit ang tanong naman ng marami, ay aaksyonan kaya ni Chairperson Lala Soto Antonio ang issue na ito ng EAT? Gaya nga ng pag-aksyon nito sa insidente sa It's Showtime,
na kinasasangkutan ng magpartner na sina Vice at Ayon. Dahil agad na binigyan ng mga ito ng notice to appear and testify dahil umano nagkaroon sila ng paglabag. Hanggang ngayon ay wala pang inilalabas sa aksyon ng MTRCB sa kumakalat na issue na ito. Ganun na din ang host ng EAT na si Wally ay wala pa ding binibigay na pahayag tungkol sa kinasasangkutan niyang issue ngayon. Natatawa lang ako kasi etong video na to, ngayong gabi po ito pinost. Nakapag-post na po MTRCB, sorry na po si Wally Bayola, public apology in live sa noontime show. Pero dito wala pa daw aksyon ng MTRCB at hindi pa daw nagsusorry yan, nagbibigay ng komento si Wally Bayola. Bahala ka nga, kahit paano naman kainabang naman ako sa iyo palagi kita nire-reactionan. So yun alam nyo yung about kay Maine Mendoza. Dito nyo dito nyo malalaman or dito nyo makikita na ang EAT or ang legit Dabber Cats ay hindi nangungunsinti ng isang pagkakamali. Hindi nila tinotolerate kung anumang pagkakamali ng kapwa nila host. So inamin naman ni Wally Bayola na nagkamali siya sa kanyang ginawa at nanghihingi na ng sapat na kapatawaran sa ating mga manonood. So nasa sa inyo kung tatanggapin nyo hindi. Pero para sa akin, napaka-goods at napakaganda po nung ginawa ni Wally Bayola na yun. Dahil isa dyan mo mapapatunayan ng isa sa mga tunay na lalaki. Ang pagpapakumbaba. Hindi ka bawasan sa amin yan. Ako ginagawa ko din yan pag alam ko nasa mali ako. At ayun, yung kay Maine Mendoza talaga, wala rin problema yung reaction niya na yun. At eto, yung ginawa rin ng MTRCB, wala rin pong problema. Napakaganda po ng ginawang aksyon ng MTRCB sa nangyaring issue sa EAT. Ulitin ko, hindi ako against sa EAT At eto nga po, hindi porket na defender tayo ng EAT, ay ito-tolerate natin sila sa kanilang pagkakamali. So pagkakamali po ni Wally Bayola yun. At nangingi naman na po siya ng kapatawaran, kaya dapat patawarin na rin natin siya. At ulitin ko, kahit sino tayo dito, mapa MTRCB, It Bulaga, Fake Bulaga, It's Showtime. Kung sino man ang nakakapanood nitong video na to, walang nakakaalam sa atin ni isa kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Kung bakit ba nagawa na magmura ni Wally Bayola sa likod ng camera. Pang teleserye na yung datingan nung bitawan ko ng salita na yun, So yun, hanggang dito na lang to mga kabiyaya, mga Dabber Cats, So ano bang may bibigay nyo na komento sa mga video na napag-usapan natin ngayong araw na to? So i-comment nyo lang dyan, pre po yan, mapa-basher, mapa-Showtime followers, mapa-Fake Bulaga followers, mapa-EAT followers, legit Dabber Cats, open po yan, wala pong problema. So yun, syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa aming mga video araw-araw at pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng kanilang mga link. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.